Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة آل عمران آية 190 إلى 191. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا في سورة أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Mga kababayan, aking minamahal, ngayong gabi po hingiin ko sa inyo ang inyong oras sa pagdinig ng ating aral. Katotohanan, mga kapatid at kababayan, mayroon dito sa ating katawan ang siyang pinakamahalaga sa atin. At ito ay malaki ang kanyang naitulong para sa ating pag-unawa kung ano ang tama at kung ano ang mali, kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi mabuti. Ito na ang pag-iisip. Ito ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin, dahil kung walang pag-isip ang bawat isa sa atin ay mawawalang saysay na ang halaga ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, gamitin natin ito habang tayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo sa pag-iisip ng mga nilikha ng Panginoong tagapaglikha. At kanyang sinabi sa loob ng banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil arbab. Kung tayo ay naghahanap makilala ang Panginoong tagapaglikha, dahil katotohanan mayroong sa atin hindi naniniwala na mayroon ang Panginoong tagapaglikha. Ang Panginoong tagapaglikha ay nagbigay halimbawa mula sa kanyang talata sa banal na aklat, at kanyang sinabi, inna fi khalqis samawati wal ard. At sinabi ng Panginoong tagapaglikha, katotohanan, mayroon sa aking nilikha sa kalangitan. Ngayon, ano po ang nilikha ng Panginoong tagapaglikha sa kalangitan? Makikita natin, mayroon ang buntala, mayroon ang buwan, nagbibigay sa atin ng liwanag. Tiyak na ang mga bagay na ito ay hindi mangyayari kung walang Diyos naglikha sa mga ito. At dito sa ibabaw ng lupa, mayroon tayong makikita na iba't ibang nilikha. Narito ang tao, narito ang hayop, narito ang mga pananim. Tiyak na ang lahat ng mga bagay na ito, hindi ito mangyayari kung walang naglikha sa kanila. Kaya hindi pwede na sabihin natin na walang Diyos na tagapaglikha.
Kung tayo ay naniniwala na mayroon po ang hangin na hindi natin nakikita, kung tayo ay naniniwala dahil nadarama natin na mayroon ng pagmamahal, ang lahat ng mga ito ay pawang nilikha lamang ng Panginoong tagapaglikha. Paano na kaya ang naglikha sa mga ito na hindi mo kayang paniwalaan? Ang lahat ng nakikita natin sa kapaligiran natin, ito ay mga nilikha ng Panginoong tagapaglikha. Maging ang iyong sarili, ikaw ay dapat tumingin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, at ito ang sinabi ng Panginoong tagapaglikha. Hindi ka ba titingin sa iyong sarili? Ano ba ang mayroon sa iyong sarili? Nakikita mo ang iyong kuko, pagkatapos mong putulan ay humahaba. Ang iyong buhok, pagkatapos mong pakalbuhan ay umahaba. Tiyak na ito ay mayroong Panginoong Diyos na nagpapahaba ng iyong kuko at ng iyong buhok. Sa pagtingin lamang natin sa ating sarili, ay mauunawaan na natin na mayroon ang Panginoong tagapaglikha. Kaya sa ibang talata, kaya sinabi ng Panginoong tagapaglikha, ang mga taong may pag-iisip at madaling umuunawa, madali nilang maiintindihan na mayroon talagang ang Panginoong tagapaglikha. Tulad ng kalangitan, makikita natin ito ay tumatayo na walang poste. Napakatibay. Ilang daang libong taon na ang nakaraan. Hanggang ngayon nakikita natin ay tumatayo pa rin. Sino sa mga nilikha ang may kakayahan na lumikha ng ganitong klaseng bagay? Wala po. Kaya kung ating gagamitin ang ating pag-iisip, mararating natin at mahahanap natin na ang totoong Diyos naglikha sa atin. At tayo ay magkakaroon ng paniniwala sa Panginoong tagapaglikha. Maging ang Panginoong tagapaglikha ay nagbigay pa ng halimbawa mula sa ibang kabanata ng Quran, kaya kanyang sinabi, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Hindi ka ba titingin sa isang kamilyo kung paano siya nilikha ng Panginoong tagapaglikha? Ito ay halimbawa, ito ay isang halimbawa ng Panginoong tagapaglikha. Na ikaw ay inutusan niya tumingin sa isang kamilyo, nilikha ng Panginoong tagapaglikha. Tiyak na ang kamilyo na ito ay may naglikha sa kanya. Ito ang bunga ng nilikha ng Panginoong tagapaglikha. Hindi mangyayari ang lahat ng mga ito kung walang naglikha sa kanila. Kaya dapat nating saliksikin at alamin kung sino ang Panginoong tagapaglikha naglikha sa kanila. At kung nais natin pong malaman kung sino ang Panginoong tagapaglikha, ang totoo, kinakailangan tayo ay magtanong sa kanyang mga piling propeta, dahil tanging ang propeta lamang ang nakakaalam kung sino ang tunay na tagapaglikha, ang Panginoong Diyos na dapat nating sambahin. Hindi po tayo magkakamali kung tayo ay nagtanong sa kanyang mga propeta, dahil ang mga propeta, sila ay hinirang ng Panginoong tagapaglikha upang magparating ng totoong mensahe sa sangkatauhan. At sinabi pa ng Panginoong tagapaglikha, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at. Hindi ba kayo tumingin sa kalangitan kung paano siya inangat ng Panginoong tagapaglikha? Ano ang nais ng Panginoong tagapaglikha? Bakit niya tayo inutusan tumingin sa kalangitan, tumingin sa kamilyo, tumingin sa iba pang mga nilikha tulad ng bundok? Ito ay nais ng Panginoong tagapaglikha. Buksan ang ating pag-iisip upang sa gayon ay mauunawaan natin
na mayroon ang Panginoong Diyos naglikha sa lahat ng mga bagay na nasa ating kapaligiran. Gamitin po natin ang ating kaisipan sa pagnilay-nilay ng mga nilikha ng Panginoong Diyos sa ating kapaligiran, at dito mauunawaan natin at maiintindihan natin na mayroon po ang Panginoong tagapaglikha. At ang Panginoong tagapaglikha na naglikha sa mga bagay na ito ay nagpakilala na ang kanyang pangalan, walang pagdududa, ay si Allah. Dahil sinabi na ito sa loob ng banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innani ana Allah. Ito po ang kanyang sinabi. At sinabi pa na sa ibang talata, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wal ard. Ito po ang sinabi ng Panginoong tagapaglikha. Ano pang ibig sabihin nito? Katotohanan, ako na ang Allah, kaya sambahin ninyo ako. Ang ibig sabihin ng kanyang pagpapakilala, upang hindi na tayong mahirapan pa magtanong kung sino talaga ang totoong Diyos, kaya nagpakilala na siya. At sinabi niya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ako na si Allah, walang ibang totoong Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah, ang buhay magpakailanman. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng totoong Diyos na dapat sambahin, ang Diyos na nagtataglay ng katangian, buhay magpakailanman. Dahil kung ang Diyos na iyong sinasamba ay namamatay, hindi po siya tunay na Diyos. Hindi po siya tunay na Diyos. Ang tunay na Panginoong Diyos ay ang Diyos na buhay magpakailanman. He is eternal and He is all-powerful. Siya po ay makapangyarihan. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay na ito ay madali lamang sa Panginoong tagapaglikha. Wala pong mahirap sa Panginoong tagapaglikha lumikha ng anumang bagay. Wa fi dhalika 'ala Allahi yasir. At ang paglikha sa mga iyon ay napakadali lamang sa Panginoong tagapaglikha. Hindi po siya pwedeng magiging Diyos kung siya ay walang ganap na kapangyarihan. Kung hindi madali sa Kanya ang maglikha sa anumang bagay. Kaya para sa karagdagan ng kaalaman ng aking kababayan, hanapin po natin at tuklasan ang tunay na Panginoong tagapaglikha. Wala na pong iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya po ang Panginoong Diyos ng lahat ng mga propeta. Panginoong Diyos ng lahat ng mga propeta, magsimula kay Adan hanggang sa kahuli-huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na po kayo dapat magdadalawang isip, sapagkat ang paghahanap ng katotohanan, ito ay inutos ni Hesukristo. At ang kanyang sinabi, seek the truth and the truth will set you free. Hanapin ang katotohanan, hanapin mo ang totoong Diyos na dapat mong sambahin. Sapagkat kapag hanap mo ang totoong Diyos na dapat mong sambahin, habang ikaw ay namumuhay dito sa ibabaw ng mundo, ay tiyak na makakamtan mo ang tunay na kaligtasan. Tunay na kaligtasan sa kabilang buhay. Ikaw ay maliligtas kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoong tagapaglikha, ang totoong Diyos. At sinabi pa ng Panginoong tagapaglikha sa loob ng banal na aklat, para hindi ka magkakamali. At sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum. Ito po ang panawagan ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. At kanyang sinabi, O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoong Diyos. Sino ba ang Panginoong Diyos na dapat nating sambahin? Alladhi khalaqakum, yaong lumikha sa inyo. Ngayon, alamin mo kung ang Panginoong Diyos na iyong sinasamba ngayon, ang siyang naglikha sa iyo at sa lahat ng mga nilikhang bagay. Kapag ikaw ay sumamba sa Panginoong Diyos, naglikha sa iyo, tiyak na hindi ka magkakamali at hindi mo makakamtan ang yung pagkalugi sa kabilang buhay at hindi ka mapapilang sa mga taong talunan sa kabilang buhay. Gawin mo po
subukan, paniwalaan ang Panginoong Diyos na si Allah, ay makakamtan mo ang tagumpay sa kabilang buhay. Qad aflahal mu'minun, tiyak na nagtagumpay ang mga mananampalataya sa Panginoong Diyos na si Allah. Hanggang dito na lamang po. Subhanaka Allahumma hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.